Mga kababayan, kamusta po? Si Kamanong po, inyong lingkod ay nagbabalik po muli at tayo po ay magkumentuhan dito po sa Tambayang Makabayan. At mag-umpisa na po tayo. Komentuhan po natin itong si Ridon, mga kababayan. Ibang klase itong si Ridon, nagpapaka-senado. At talagang yung hearing ay gustong gawin sa House of Representatives na hindi naman po yun ang mandato nila. Na mag-hearing sa House of Representatives. Kung talagang matibay ang kanilang ebidensya, bakit ayaw pa nilang dalhin sa Senado at kailangan pa nilang mag-fishing expedition? Hindi po ba? Ginawa po nilang kangaroo court. Hindi naman po nila mandato, mga kababayan. At ginagawa po tayong tanga at mga bobo nitong si Ridon. Painggan po natin, mga kababayan. At ibinibintang pa sa kampo ni Vice President Sara Duterte na hinaharang daw po ang ebidensya. Ibang klase ka. Dalhin mo na sa Senado ang mga ebidensya nyo. So, tingin po natin na wala po itong batayan at katulad ng binanggit natin, ito po ay talagang objective lang po nito ay isuppress po yung evidence na makukuha po ng komite. Panggulo lang at walang batayan. Ganito inilarawan ni Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, House Justice Panel member. Ang petisyong inihain sa Korte Suprema ng mga kilalang kaalyado ni Vice President Sara Duterte laban sa impeachment proceedings ng Kamara. Para sa kongresista, layo nitong pigilin ang paglalabas ng ebidensya laban sa Vice Presidente. Inihain ang petisyon kasunod ng pagpapasapina ng House Justice Committee sa ilang dokumentong may kinalaman sa mga reklamong impeachment laban kay VP Duterte, gaya ng statements of assets, liabilities, and net worth o SALN nito. Gayon din ang annual income tax returns at iba pang relevant documents ni na VP Duterte at asawa nitong si Attorney Manasseh Carpio mula 2007 hanggang 2025. Maging ang General Information Sheet at audited financial statements ng mga kumpanyang iniuugnay sa mag-asawa sa kaparehong panahon. Ayon kay House Justice Panel member Representative Ridon, hindi kakatiga ng Korte Suprema ang petisyon. Tingin po natin mababasura ay ito pong kasong final po ng mga abogado po ng pangalawang Pangulo. Kasama po doon sa kapangyarihan po ng mga pagdinig. Ayun pong tinatawag na compulsory processes at kasama po dito yung kapangyarihan po na magsampina po ng mga dokumento. Ayon kay VP Duterte, wala siyang kinalaman sa petisyon at hindi kinonsulta ng mga abogadong naghain ito, bagaman nagpapasalamat ito sa kanila. Hindi sila nag-consult sa akin, no? Kasi hindi ko na iniisip ang impeachment sa panahon na yon. Iniwan ko na yan lahat sa mga abogado. At syempre, nagpapasalamat ako sa mga lawyers, independent lawyers na hindi kasama sa defense team, na nag-iisip pa rin na ipaglaban ang ating saligang batas at kontrahin ang pag-abuso ng proseso ng impeachment. Hanggat walang inilalabas na desisyon o Temporary Restraining Order o TRO ang Korte Suprema, tuloy ang impeachment proceedings sa Kamara. Sa April 14, nakatakda ang susunod na pagdinig ng House Committee on Justice kung saan inaasahang ipresenta ang mga ipinasabinang dokumento at mga testigo laban kay VP Duterte gaya ni Ramil Madriaga. Rosa Licuz, UNTV News and Rescue. Nakita niyo po mga tambay ang kagbobohan at kagaguhan ito. Itong House of Representatives. Ang kukuhanan mo ng ebidensya, yung mismo kampo ng Vice President. Di po ba? Pabubuksan mo ng pabubuksan yung gusto mong pabuksan. Nasaan yung sinasabi mo mga testigo? Nasaan ang mga ebidensya ng mga testigo nyo? Bakit ayaw nyo ilabas ang mga ebidensya ng testigo nyo? Nasaan ang mga dokumento? Mga sinumpaang salaysay na totoo. Na yung sinasabi nyo na nagkaroon ng milyon-milyon at bilyong-bilyong piso itong si Vice President Sara Duterte. Nasaan yun? Hindi po ba? At nasaan naman yung audit? Yung sinasabi nyong inubos ng Vice President ang pera ng Confidential Intel Fund. Nasaan naman yon? Bakit ayaw nyong mag-imbestiga sa COA? Bakit ayaw nyo isubpina ang COA? Na hindi naman nagkaproblema ang Vice President sa paggamit niya ng kanyang bondo o budget at ang kanyang Confidential Intel Fund. Hindi po ba?
puro po fishing expedition, kangaroo court. At ang Vice President po ay isang abogado. Abogado po siya. At alam niya po ang saligang batas, ang konstitusyon. At alam niya po ang rules of impeachment. Alam niya po ang rules. Nasusunod po ba ang rules ng impeachment sa House of Representatives? Ginawa na pong kangaroo court. Sila na po ang naghihiring. Pinatagal na po nila ng pinatagal ang kanilang hearing. Hindi po ba? Hindi po ba ginagawang tanga ang mga Pilipino at inuubos ang pera ng mga Pilipino? Hearing ng hearing po dyan sa House of Representatives na hindi naman po dyan may impeach ang Vice President. Dadalhin pa rin po nila sa Senado yan. At doon po magkakaroon ng hearing na naman. Isang damukal na hearing. Kaya itong si Ridon, mga tambay, pagdating po ng tamang panahon, may kalalagyan po yan, yung mga grupo ng mga maleta. Yan pong grupo ng maleta na yan, di umano. May kalalagyan po yan. Wag na wag lang po nila, mga kababayan, ang isa po nilang bangungot sa kanilang buhay. Pag naging Pangulo po ang Vice President, isa po nilang bangungot yan. Ito pong mga maleta boys na tinatawag di umano. Mga kababayan, nakita nyo po ang mga ebidensya nila. Nasa kulungan, si Madriaga, paniniwalaan nila si Madriaga, convicted ng kidnap for ransom. Paniniwalaan nila ang mga ebidensya ni Tonyo na puro salita. Mga kababayan, ibang klase. At paniniwalaan nila ang mga ebidensya na sinasabi naman nila De Lima, nila Abante, ibang klase. Puro po may issue at sangkot sa issue ng korupsyon. Ayon mismo yan sa mga soldiers, ex-marine, at sa Cabral Files. Unbelievable. Kaya po tayo, nilalasing ka na lang, mga kababayan. Inuubos na lang po ang pera ng taong bayan sa sobrang kahirapan ng bansa. Ang iniintindi po itong mga demonyo na ito, di umano, ay puro impeachment at pamumulitika. Yan na lang po tinatrabaho po nila. Dahil nga po takot na po ang mga hayop na yan. Takot na po yan dahil maiksi na po panahon nila. Pag hindi po nila napabagsak ang Vice President, bangungot po yan. Bangungot po ng mga magnanakaw po yan sa ating bansa, mga kababayan. At hindi na po tanga ang mga Pilipino. Napakarami na pong impeachment na nagdaan. Hindi po ba? Buhay na po tayo. Buhay na po si Kamanong. Hindi po ba? Panahon ni Erap. Hindi po ba? Ni Corona. Hindi po ba? Hindi po nagkaroon ng napakaraming hearing sa House of Representatives ang mga ini-impeach. Bakit ngayon, pagdating kay Vice President Sara Duterte, nagkaroon po ng mga hearing ang mga congressman na ayaw pandaling sa Senado para po maglabasa na ng ebidensya. Pati ang ebidensya na hawak nila ay matanong at makalkal na kung talagang legit ang mahawak nila ebidensya. Bakit ayaw nilang dalhin sa Senado ang mga ebidensya nila at nang matanong po, ma-cross-examination ng mga abogado ng Vice President? Bakit ayaw nilang dalhin sa Senado? Dahil wala silang hawak na matibay na ebidensya at gusto nilang kumuha sa Vice President na ebidensya? Ganon? Hindi po tanga at bobo ang mga abogado ng Vice President. Kaya nga po nagpapasalamat ang Vice President dahil unang-una, ito po mga independent lawyers na nagtatanggol po sa kanya ay hindi niya po alam na sila po ay dumulog sa Korte Suprema. At tayo po ay nagpapasalamat sa grupo po nila Attorney Vic Rodriguez at nila Attorney Torion. Ito po, maraming salamat po sa inyo. Matatalinong abogado at alam po nila Attorney Vic Rodriguez, ang grupo po nila Attorney Torion, nalabag po sa saligang batas ang impeachment ay magkaroon ng isang damukal na hearing na parang sa Senado na ang ginagawa ng House of Representatives. Hindi po yan tama ayon po mismo sa ating Vice President. Paglabag po yan
sa institusyon o sa konstitusyon, pati po sa kanilang institusyon ay labag. Sinasaklawan na po nila ang trabaho ng Senado. Hindi ba, Redon? Redon! Maraming salamat po mga kababayan at ginagawa po tayong tangat mga bobo ng mga tao na ito na nasangkot sa mga maleta boys, mga kababayan. Thank you po at maraming salamat po sa nagusto po natin Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa ating mga subscribers at patuloy susubscribe. At sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe, mabuhay po kayo. Shoutout po sa inyo lahat. At maraming salamat din po sa nagbibigay po ng tulong at biyaya. Shoutout po kay Mila Yi, Tatay Nick ng Canada, kay Jim Aris ng United Arab Emirates, Annie Jo, ako si Pilam, Jake Yahut ng Canada, Jake Yahut ng Maisog, California, USA, Eric Hershio ng Canada, Kingston ng Hong Kong, Gina Ray Solidides ng Berlin, Germany, Julieta Silona ng Australia, Baby Roman at Ate Isa ng Cagayan, si Gay at Shena, kay Balance Vision TV, at si Jesus Valdepena. Maraming salamat po sa inyo. Ingat-ingat po kayo. Lalo-lalo po sa inyo po mga paggawa. Shoutout po sa inyo lahat. At yung dasal po natin, tuloy-tuloy lang po tayo na maingatan po ang ating buong sambayanan at ang pamilya Duterte, ang ating Vice President at ang dating Pangulong Duterte na maingatan po tayong lahat sa kapahamakan at madugtungan pa po ang buhay at kalakasan ng dating Pangulo. Maraming salamat po sa mga dasal. God bless po sa inyo lahat mga kababayan. Taste lang po tayo. Bye-bye!